Magandang hapon. Update na nga muna tayo sa binabantayan nating si Tropical Depression Hener. Sa kasalukuyan nga, may dalawa tayong bagyong minomonitor, isang nasa loob at nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Una, itong si Hener. Kaninang alas 4 ng hapon, ito ay nasa may layong 365 kilometers, kanluran, hilagang kanluran ng Baguio City. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 55 kilometro kada oras malapit sa sentro at bugso na aabot sa 70 kilometro kada oras. Kumikilos sa direksyong kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. And then yung ibang details kay Hener, later i-update natin kayo. So, isa pa namang bagyo na binabantayan natin sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, ito ay si Tropical Storm Pulasan. So, nakikita nga natin, napakalapit na nito sa boundary ng ating PAR line. Ito ay nasa may layong 1,980 kilometers. Silangan niya ng extreme northern Luzon. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 85 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot ng 105 kilometers per hour. May kabilisan at kumikilos sa puntang kanluran sa bilis na 70 kilometers per hour. So, nabanggit nga natin kanina, napakalapit sa boundary ng PAR line. So, hindi natin tinatanggal yung posibilidad ng pagpasok nito sa ating Philippine Area of Responsibility soon. And posible rin naman itong lumabas ng ating Area of Responsibility by tomorrow ng tanghali. Although hindi naman natin tinatanggal yung possibility ng mas maagang paglabas kung magiging mabilis yung kanyang pagkilos. Etong si Tropical Storm Pulasan, pag pumasok ito na ating Philippine Area of Responsibility, bibigyan natin ito ng local name na Helen. Ito naman yung track nitong Tropical Depression Hener. So, inaasahan natin, after 24 hours, malayo na nga ito sa landmass, nasa may 840 kilometers west ng Northern Luzon, labas na ng Philippine Area of Responsibility, and after 48 hours, nasa 1,740 kilometers na ito, kanluran ng Northern Luzon. So, posible ngang lumabas na itong si Hener ng ating Philippine Area of Responsibility by tonight or tomorrow early morning. And then, nakikita nga din natin sa track na posible itong maging tropical storm pagdating ng bukas ng umaga. Although, kung lalakas man siya, malayo naman na ito sa ating landmass. Meron pa nga rin tayong mga nakataas na tropical cyclone wind signal. So, pinakamataas is signal number 1 sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, sa may La Union at western portion ng Pangasinan. Para sa mas detalyadong impormasyon, pwede nating bisitahin ang ating website, pag-asa.dost.gov.ph. Ano nga bang inaasahan natin? So, may mga malalakas pa rin tayong pag-ulan caused by Tropical Depression Hener, and then itong enhanced southwest monsoon. So, na-enhance pa nga rin siya ni Pulasan, pati netong si Hener. So, heavy to intense rains, 100 to 200 millimeters of rain for today sa may Palawan, Occidental Mindoro, Aklan, Antique at Negros Occidental. Moderate to heavy naman sa may Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Ilocos Region, Bicol Region, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, at ang nalalabing bahagi ng Mimaropa, nalalabing bahagi ng Western Visayas, at nalalabing bahagi ng Negros Island Region. By tomorrow naman, or by Wednesday, may mga malalakas pa nga rin tayong ulan, so caused by southwest monsoon sa may Palawan, Occidental Mindoro, Aklan at Antique, while moderate to heavy rains, 50 to 100 millimeters sa may Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, nalalabing bahagi ng Mimaropa, Aklan at Negros Oriental. And then by Thursday, southwest monsoon na nga lang yung nakikita natin magdadala ng mga malalakas na pag-ulan. So heavy to intense, 100 to 200 millimeters of rain sa Occidental Mindoro, while moderate to heavy, 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan sa Metro Manila, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Quezon at sa nalalabing bahagi ng Mimaropa. So sinasabi nga natin dito na posibleng mas mataas yung amount ng rain sa
mountainous areas, pati na rin sa mga elevated areas. And then, ingat pa nga rin sa mga nakatira sa landslide at flood-prone areas sa mga banta ng pagbaha o pagguho ng lupa, lalo na yung mga inuulan noong mga nakaraang araw pa. Meron nga din tayong inaasahang malalakas na hangin dahil sa na-enhance na southwest monsoon o habagat. So for today, asahan natin yung bugso ng malalakas na hangin, Batanes, Mimaropa, Bicol Region, Visayas at Mindanao. And on Wednesday, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas at Mindanao. And on Thursday sa May Isabela, Aurora, Pangasinan, Zambales, Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at sa may Western Visayas. Meron pa rin naman tayong areas na nakataas ang gale warning. So, as of 5 p.m., meron nga nakataas na gale warning sa may Occidental Mindoro, sa may Palawan, sa may Aklan, Antique, kabilang na ang Kaluya Islands, sa may Iloilo, Negros Occidental, Negros Oriental at sa Gibaras. Huwag nga tayo magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at like ang aming X at Twitter account, DOST_Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming website, bagong.pag-asa.dost.gov.ph. At yan na nga po muna ang latest mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Veronica C. Torres, nag-uulat.